Tulungan mo kami, Panginoon, na pumanatag ang aming kaisipan, ang aming mga puso, ang aming mga espiritu sa Espiritu ng Diyos na nagmumula sa banal na kasulatan. Madama namin ang kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo na nagtatagumpay sa aming mga buhay. Napakadakilang isipin na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ay nagtagumpay, kung kaya't makakaasa kami sa Kanya ng tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw ang mag-apply ng mga salitang ito sa bawat partikular na sirkumstansya ng buhay ng iyong mga anak. Let them see the reality of their lives and make it their comfort and hope that in this world we shall have tribulation. Pero kay Jesus Christ, meron kaming kapayapaan at meron kaming tagumpay. Now, Panginoon, impress it in our hearts na meron lamang kaming isang buhay. At hindi namin ito sasayangin. We will desire to live. Nanaisin naming mabuhay para magpagamit sa Diyos so that dumating man ang mga uncertain things o dumating man ang kamatayan, hindi namin sinayang ang napaka-importanting buhay na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming samot dalangin. Amen. Ngayon, what I'm saying, na ang sanctification is the basic work ng banal na Espiritu, na ang ginagawa niya ang mananampalataya na lumago sa kabanalan. Ito ang pagkakaroon ng isang Kristiyano ng karanasan na siya ay nagtatagumpay sa mga kasalanan. Little by little, ginagabayan siya ng banal na Espiritu na habang natututo siya patungkol kay Kristo, ay kanyang iwinawak siya mga kasalanang nagpapabagsak sa kanya. Mga kasalanang napakadaling magpatisod sa kanya. Habang dumidiretso siya dun sa hangganan ng layunin ng pagtawag ng Diyos sa kanya. Nakatingin siya kay Kristo. Kasi Kristo ang umpisa at ang katapusan ng ating pananampalataya. Hiwalay kay Kristo, walang banal na buhay. Kung kaya't itinuro sa ating kanina sa Sunday School na ang sanctified na buhay ay ang hindi mapapasubali ang resulta ng pakikipag-isa ng tao kay Kristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, kagaya ng sanga na hindi magbubunga ng kanyang sarili, maliban na siya ay nakakabit sa puno, hindi rin naman kayo magbubunga kung kayo hiwalay sa akin. Kung gayon, kung ang Kristiyano ay tunay na nakakabit kay Kristo, ito ay magbubunga. Makikita ang karakter ni Kristo sa mga bungang daladala ng mga Kristiyano. Kung kaya't dapat yan alagaan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sapagkat kagaya nanonood tayo, nagbubunga ang mga sanga.
Mahaba ang proseso ng pagbuo ng bunga. Marami ay namumulaklak pa lamang ay nalalaglag na. At ang iba ay nabubuo. Ang iba ay kinakain ng ibon nang wala pa sa panahon. Ang iba, hilaw, pwede nang kunin. Pero wala pa ring tatalo sa tamis ng hinog sa puno. Kung kaya't ang bunga, ang karakter ni Kristo na binubuo sa atin ay isang napaka-delicate na proseso na hindi pwedeng ipagwalang bahala. Kung makikilala ang puno sa bunga, makikilala si Kristo sa kanyang bunga. Pero nasa na mga bunga ni Kristo? Nasa sanga ang bunga ni Kristo. Sapagkat hindi ang puno ang nagbubunga, kung hindi ang sanga. Kaya't ang sanctified na pamumuhay ay nagpapakita na ang isang mananampalataya ay nagtataglay ng buhay ni Kristo. Lalo na ang pamumuhay sa pananampalataya. Maraming nagsasabi, oh, I live by faith. By faith. Pagka sinabi mo may pamasahin ka na, by faith lang. Pagka sinabi mo may baon ka na, by faith lang po. Hindi ganun ang pagkagamit ng salitang by faith. Na parang ang salitang by faith ay parang termino ng mahirap. Pag sinabing by faith, si Kristo nabubuhay sa iyo. I am crucified with Christ, sabi ni Apostle Paul. Sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pag sinabi nga, ako'y nananampalataya sa Diyos. Ang katunayan ng pananampalataya na yan ay kung si Kristo ay namumuhay sa ating kaloob-loob. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na ang tao ay pananampalataya na hindi nakikita sa isang banal na pamumuhay. Ang sinabi ni James, na kahit ang mga demonyo ay sumasampalataya, but you will never see a holy devil na nagtataglay ng kabanalan ni Kristo. Oh yes, mayroong mga nagpapakita ng godliness but denying the power thereof. Tinutuligsa natin ang mga pakitang tao at mga pakunwaring relihiyon at mga mapagpanggap na paglilingkod sa Diyos. Aga sinabing paglago sa kabanalan, alam ng Kristiyano yun kung siya ay lumalago sa kabanalan. Ngayon, sinabi rin sa ating kanina sa Sunday School na ito ay hindi mahihiwalay hindi mahihiwalay na consequence ng kapanganakang muli. Tignan mo ang taong patay sa kasalanan. Mababasa mo yan paulit-ulit sa Efeso 2. 2-3. Nang taong patay sa kasalanan, he fulfills the desires of the flesh and of the mind. Sino nangunguna sa kanya? Ang banal na Espiritu ba? Hindi. Yung sarili niya ang nangunguna sa kanya. Pero sa pagkatanong saysay na mga masasamang pagnanasa kung hindi mo susundin, ultimately, ang tao ang nagdedesisyon sa kanyang susundin na laman at mga temptasyon. Kaya nga tao nagkakasala ng masaya sapagkat walang temptasyon na hindi niya gugustuhin. Otherwise, kung hindi mo gusto yan, hindi yan magiging temptasyon sa kanino man. Pero makita natin ang taong patay sa kasalanan.
Ito ay ebidensya at makikita mo na sinusunod niya kung ano ang tawag ng laman niya. Lalo na ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Hindi niya pinagsisisihan ng kanyang isip na lumalaban siya at lumalayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil lang ba sa kanyang gawain yun? No? We're by nature children of wrath. Anak ng pagkapuot. Lumalakad ayon sa patakbo ng sanlibutang ito. Yun ang kanyang kalikasan. Yun ang kanyang kalagayan. Ngayon, sasabayin mo sa talatang 4. But God, who is rich in mercy by His great love wherewith He loved us, even though when we were dead in trespasses and in sin, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Hindi mo ma-appreciate ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos kung hindi mo mapapaniwalaan na ang ginawa ng Diyos sa taong patay sa kasalanan ni kanyang binuhay. Na ang dating anak ng pagkapuot ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yan ay madaling paniwalaan ng bawat Kristiyano. Pero paano sa susunod na mga katagang na ang taong dating lumalakad sa sariling pag-iisip at ngayon lumalakad na nataglay ang isip ni Kristo? Sasabihin ng mga Kristiyano, teka, na ang taong dating lumalakad sa kanyang mga mahalay na kagustuhan ay umiba na ng landas. Na ang kanyang ginagawa na ay ang gusto ni Kristo. Bakit? Because sa salitang but God, who is rich in mercy, by His great love wherewith He loved us. Pero pag yan ang pinag-uusapan, sasabihin ng mga Kristiyano, wait. Ano yan? Depende yan eh. No? Hindi mo pwedeng iwalay ang sanctification bilang resulta ng tunay na kapanganakang muli. Because when we were born again, we see the kingdom of God. Sinabi sa aklat ng Colossus, sa aklat ng Colossus 1, Dose hanggang 13. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Nakita mo yung salitang paglilipat, na salitang pagliligtas. Nakita mo sa talatang 14 na kay Kristo na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Makita mo kung paano tayo itinawid ng Diyos, na ang dulo nun ay makakabahagi tayo sa mana ng mga banal.
May mga Kristiyanong ayaw mamuhay ng banal. Kung kaya't sinasabi din ng banal na kasulatan na ang banal na pamumuhay ay ang tanging tiyak na ebidensya na ang banal na Espiritu ay namumuhay sa tao. Yun lang. Maaaring nadadala ka lang ng damdamin mo. Maaaring meron ka lang motibasyon bakit nananatili ka sa simbahan. Pero kung hindi mo desire ang isang banal na pamumuhay, isang araw mawawala ka rin dito. Sapagkat walang ibang dahilan kung bakit mananatili ka sa salita ng Diyos. Maliban sa kapangyarihan nitong magpabanal ng Kristiyano. Walang iba. Hindi ito nagpapayaman. Yumayaman ang tao sa sariling pagsisikap at sa pabor na galing sa Diyos. At hindi yun intensyon ng Biblia. Binigay ng Diyos ang salitang ito upang ang tao ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa kaligtasan. At ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos ay lubos, tiyak, sapat, at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay na binabago ng Panginoon. Isa lang ang dalangin ko sa Panginoon sa iglesyang ito. Panginoon, di baling wag mo na akong bigyan at pagtiwalaan ng mayayamang miyembro. Gusto ko makakita ng mga miyembrong banal. At lumalagaw sa kabanalan. Sapagkat yan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Roma 8:13 nakasulat. Roma 8:13. Kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Kumpiyansa si Apostol Pablo sa kanyang sinulat. At ito lagi mong isipin. Ang taong nagkakaroon ng pagnanasa at paglago sa banal na pamumuhay ay nagkakaroon ng maraming struggle sa kasalanan. May mga taong gumagawa ng kasalanan pero hindi nag-i-struggle. They enjoy it. Because nilalabanan mo. Kinokontra mo. And the word used here, pinapatay ang gawa ng laman sa pamamagitan ng Espiritu. And there are some Christians that they don't even care about their standing sa harapan ng Diyos. Because they think, si Jesus Christ namatay para sa akin, who shall lay anything to the charge of God's elect? Yes, that's true. Pero kung talagang ang dugo ni Kristo ang bumili sa iyo, dapat sa Diyos ka. Kung nakakita ka ng katubusan sa dugo ni Kristo, dapat inilipat ka ng Diyos sa kabilang kaharian. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos.
Kita mo, pinapatnubayan ng banal na Espiritu sila mga anak ng Diyos. And I believe that it involves all the issues of life. Ang pangunguna ng Diyos sa buhay natin, it involves everything. Sa lahat yan ng bagay sa buhay natin. Kung sinabi ng banal na kasulatan na ang trabaho ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Kristo, at sinabi sa banal na kasulatan na anuman ang inyong gawin, kumain man o kayo o uminom, ay gawin nyo pa sa kaluwalhatian ng Diyos. I will confidently say na kahit sa pagkain at pag-inom, pangungunahan ka ng banal na Espiritu. At hindi ka tuturuan ng banal na Espiritu maging matakaw. In fact, didisiplinahin ka ng banal na Espiritu. Because sa lahat ng bagay, dapat luwalhatiin natin ng Diyos. And yet we cannot do it by our own strength. We need the Holy Spirit of God, which dwell in us, which will govern our decisions. Gusto nyong luwalhatiin ng Diyos sa paggamit nyo ng pera nyo, hayaan nyo ang banal na Espiritu ang mag-guide sa inyo sa paggamit nyo ng pera nyo. At hindi pag nakakahawa kayo ng pera, nakakalimutan nyo may banal na Espiritu pala. Sapagkat ang pinangungunahan ng banal na Espiritu ay mga anak ng Diyos, and that's our difference. Napakaswerte ng mga amo sa lupa na ito na ang kanilang mga tauhan ay mga tunay na anak ng Diyos. See, kahit na mga unsaved sila, sa ilalim ng kanilang mga patrabaho, may mga tao doon na banal ang pagkukomputer at pagsunod at ang kanilang pakikitungo sa mga tao at ang kanilang pakikiharap, sapagkat kahit sa ating mga pagtatrabaho nandun ang banal na Espiritu. Kung kaya't pagka tinutokso ka sa oras ng trabaho, hindi dapat magtatagumpay sa iyo yan. Kagaya ni Joseph, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay kasama niya. At paano ang Diyos ay sumasama sa atin? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ba? Sapagkat kung walang banal na Espiritong gumagabay sa Kristiyano, anong mangyayari? Mamumuhay siya sa laman. At kapag tinamaan siya ng konsyensya, pagsisikapan niyang gumawa ng mabuti, mamumuhay siya sa batas. Yan ang hirap ng taong walang banal na Espiritu, namumuhay sa batas. Basahin natin sa aklat ng Galacia. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Nakita nyo? Dahil ang tao meron niyang natural na bagabag. Oo. Kahit unsaved, may bagabag sa kasalanan. May konsyensya. At darating ang panahon, hahato lang Diyos
Maski hindi nila alam ang kautusan ni Moises, ayon sa kanilang konsyensya. Sapagkat yun ay mga nasusulat na kautusan sa kanilang puso. Kaya kung binabagabag ka talaga dahil sa yan ay galing sa banal na Espiritu, dapat may kalakip na kapangyarihan yan na sundin ang bagabag ng banal na Espiritu. Dahil mga anak tayo ng Diyos. O hindi naman kaya nakukonsensya ka lang. At pag nakonsensya ka, magsisikap kang gawin ng kalooban ng Diyos at mahihirapan ka na para kang nagpapasa ng malaking bato. Kaya maraming Kristiyanong madaling magsawa sa pagsama sa gawain. Bakit? Una, hindi na siya nakikinabang. Pangalawa, hindi pa siya nagsasaya. Bakit? Ay purpose na sa church. Na ang ministry natin must be stripped, hubaran ng lahat ng kaartihan nito, at ang mananatili lang ay ang napakasimpleng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa tao. Hindi lamang para wag dayain ang tao na mapaniwala sa atin, kung hindi para makita kung sino sa mga nagdadala ng mensahe ang talagang nag-e-enjoy sa Ebanghelyo ni Kristo. Pupunta ka, magsusulwining ka sa mga area, wala kang ipagmamalaki. Kahit sarili mo, hindi mo maipagmalaki. At minsan, kahit yung simbahan nyo, hindi nyo maipagmalaki. Pero huwag mong sabihin na hindi mo maipagmalaki ang Ebanghelyo ni Kristo kung yan ang bumago sa iyo at nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." And the reason why, because it is the power of God unto salvation. Para ba yan sa lahat ng tao? Sa mga nakaranas lang yan. Sa mga sumampalataya lang. Sapagkat maraming nagkiklaim na sila ay ligtas. And yet, para sa kanilang pamumuhay at sa kanilang mga pagkilos, nilalapastangan nila ang Ebanghelyo ni Kristo na parang mga hintil. Ang mga Hudyo naghahanap ng tanda. At ang mga Griego naghahanap ng kaunungan. Pero sa atin, ang mga ligtas, Christ is the wisdom, the power of God. If that is not enough to make you proud of the gospel of Jesus Christ, get down on your knees, repent, and accept the Lord Jesus Christ. You must be saved today. Wag bukas. Baka sa harapan ng Diyos, sabihin sa'yo, sino ka? Sasabihin mo, nag-soul winning po ako, sumama ako sa soul winning. The Lord will say, at ikinahiya mo ko. Hindi mo ba nabasa nung nasa lupa ka pa, nang ikinahihiya ako sa harapan ng tao, ikahihiya ako rin sa harapan ng aking Ama? That's why walang ligtas na ikahihiya si Kristo. Kayong mga compromiser, magsisi na kayo. Sinabi ni Santiago, kayong mga magdalawang isip, mga walang pananampalataya, maghugas kayo ng kamay. Bakit? Walang Kristiyano na nagdadalawang isip kay Kristo. Otherwise, nagdadalawang isip ka din sa pagkatao mo. Sapagkat yung pagiging Kristiyano mo, taglay-taglay mo ang pangalan ni Kristo. And so, and I will continue, that sanctification ay ang siguradong marka ng mga hinirang ng Diyos. Napakadakila ng pagliligtas ng Diyos.
Hindi hindi matapos ang aking amazement. Kahit kagabi when we pray, I said to the Lord, Lord, napakadakila ng iyong mga gawa kung paano mo binibuild ang church. So complicated, pero simple lang. Yet impossible for us humans to do and to be part of. Hindi mo alam kung paano isa-isang binubuo ng Diyos ang kanyang mga tao. At pagkatapos pinagtatagni-tagni. At kung bakit kayo pumupunta rito Sunday after Sunday, anong pinuntahan nyo rito? Pumunta ba kayo rito para makakita kayo? Nang nag-iisang puno na naliliglig ng hangin. Bored lang ba kayo sa buhay kaya kayo pumupunta rito para mag-church every Sunday? O di naman pupunta kayo rito para makita ng taong nakasuot na magarang kasuotan. Nandun yun sa Malacanang. Nandun yun sa Kapitolyo. Ba't kayo pumupunta rito? Wala nang higit sa kanino mang tao maliban si Jesus Christ. Ayan ang mensahe ng bawat mangangaral. Kung hindi si Kristo ang pinupuntahan nyo rito, huwag na kayong pupunta rito. Nagsasayang kayo ng oras nyo. Humanap kayo kung saan nyo matatagpuan si Kristo. But as for me, I found Jesus Christ. Sapagkat may kapangyarihan siya na hindi lang magpatawad ng kasalanan, o hindi magpabanal din. Kaya kung may mga Kristiyano na hindi manghahawak sa pananampalataya at maniniwala na ang bawat Kristiyano ay dapat nagsikap sa kabanalan dahil sa biyaya ng Diyos, ibang Kristong natagpuan ninyo. Kasi Kristo mismo nagsabi, I sanctify myself so that they may be sanctified by your truth. So, ang progreso ng banal na pamumuhay ay tanda ng mga hinirang ng Diyos kay Kristo. Efeso 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin na sa Kanya, kay Kristo, antecedent, verse 3. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang ano? Upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya nga paulit-ulit na binabanggit sa atin ng Panginoon, umuusad tayo dapat. Yun ang ibig sabihin ng paglago. Ang ibig sabihin ng paglago, hindi pagtagal o pagkapal. Pagkapal. So, bang tagal mo sa simbahan, di ka nalang nahihiya. Dapat pagkaibig sabihin ng lumalago, tumitibay ka sa pananampalataya. Hindi lang dapat pagsubok ang pinaghahandaan nyo, pati tukso. May mga Kristiyanong matibay sa pagsubok, pero mahina sa tukso. Doon sila bumabagsak sa tukso. Lahat ng problema kayang pagtiisan maliban sa kompromiso. Matuto na kayo sa Panginoon.
Sapagkat itinalaga tayo ng Panginoon para harapin siya sa hinaharap. Kagaya ng puno, may sanga. Ang sanga na hindi magulang, hindi magbubunga. Lalaylay lang yan. Ang sanga na hindi malusog, hindi rin magbubunga. Akala mo buo pero sa loob patay. Bahay pala ng langgam. Kaya yung bata umakyat doon, umapak, laglag. Hindi ka dapat maging ganyang Kristiyano na pag inasahan ka, yung umasa sa'yo malalaglag. Paano? Wala ka namang buhay. Pero yung buhay na sanga, pwede mong lambitinan yun. Pwede mong apakan para maabot mo yung malalayo pang sanga at marami kang makaharvest. Kaya kailangan nagiging matibay tayo sa Panginoon, mga kapatid. Isipin na ang pagtibay sa Panginoon, pagdami ng alam sa Biblia. O hindi, ito'y paghubog ng karakter. Dati hindi ka madasalin, dapat ngayon madasalin ka na. Sa dami ng alam mong talata, ni isa wala kang pinanghawakan sa harapan ng trono ng Diyos. Anong pakinabang? Sa dami ng alam mong talata, hanggang ngayon pag nagdasal ka, yung gusto mo pa rin. Ang hinahanap mo sa trono ng Diyos at hindi ang gusto ng Diyos para sa iyo, anong silbi ng maraming talata? Marami sa inyo, dapat alam nyo na ang mga spiritual na kaloob ninyo. Kung hindi nyo alam ang spiritual na kaloob ninyo, sinabi na sa inyo ng Panginoon, magpakita kayo ng pag-ibig sa iglesia. Nasain nyo pa rin ang spiritual na kaloob, subalit sundan ninyo ang pagmamahal. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, follow charity, desire spiritual gifts. Hindi ko alam, kaya wag na lang. Nasahin mo, ipagdasal mo sa Panginoon. Pero for the meantime na ipinapanalangin mo pa ang kalinawan, saan ka dinadala ng pagmamahal mo? Bago kang miyembro, bago kang Kristiyano, maiintindihan natin yan kung bakit wala kang paglilingkod sa Diyos. Pero sa dami ng natutunan mong aral sa Panginoon hanggang ngayon, wala kang nape-perfect na paglilingkod. That's not an issue of maling training. Sapagkat may espiritu tayo ng Diyos. At now, lagi ako nagsasabi sa simbahan, nandito ako sa church and I am willing to teach you. Pero talk to me. Pagkat sinabi ng banal na kasulatan, I gave you pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Magpapabaptize dito. Yan palang sinasabihan ko kayo. Pag kayo nagpabautismo dito, tanggapin nyo sa Panginoon na ito ang iglesia nyo. Pangalawa, tanggapin nyo sa Panginoon, yan ang mga kapatid nyo. Pangatlo, tanggapin nyo sa Panginoon, ako ang inilagay ng Diyos sa pasto sa buhay nyo. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na loobin ng Diyos. Bakit hindi mo pwedeng alisin yun? Kahapon may tinanong akong kabataan, ikaw, anong madaling paraan
para malaman mo na sumusuway ka sa salita ng Diyos. Isip siya. Sabi ko, simple lang. Lagi mong sinusuway ang pastor mo. Anong bakit? Pinangaralan ka niyan, narinig mo sa pulpito yun eh. Ipinangaral yun mula sa salita ng Diyos. Ang problema, ang tingin mo, salita ng tao, hindi salita ng Diyos. Hindi mo binasa sa banal na kasulatan. Kaya sinasabihan ko, mga teacher sa Sunday school, maging stricto sa disiplina. Pero compassionate sa pagtuturo. Kung mahal natin ang mga estudyante natin, ibibigay natin ang pinaka-the best disiplina. Ibibigay natin ang pinaka-the best na paraan ng pagdi-deliver ng salita ng Diyos. Ngayon, Ikalawang Tesalonica 2:13. Kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, hirang sa inyo ng Diyos buhat pa ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Kita mo, ang hinirang ng Diyos, una sasampalatayan. Pagka sumampalatayan, magre-resulta ang pananampalataya niyan. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang pagpapabanal ay isang bagay. Ang pagpapabanal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang gumagawa sa atin para maging real ang espiritual na pakikipaglaban. Hindi ba pag nilalagnat ang tao, ibig sabihin may infection sa loob na nilalabanan? Ibig sabihin matino pa yung katawan mo. Lumalaban pa. Kaya ako, maliban lang nung huli na sumakit ang buong katawan ko, uminom ako ng, BioFlu. Pero mostly, pag nilalagnat ako, hindi ako umiinom ng gamot. Pero pabalik-balik na siya, uminom ako. Tinutulog ko lang kasi yung lagnat, natural na paraan ng katawan para pumatay ng bacteria. Diba? Ibig sabihin, maayos pa yung iyong immune system. Lumalaban pa. Habang lumalago ka sa kabanalan, nagiging intense ang labanan. May mga hindi ka napapansin dati, ngayon mapapansin mo na. May mga kasalanan dati na hindi mo iniiwasan, ngayon iniiwasan mo na. May mga masamang impluwensya na malayo pa lang iiwanan mo na. At sabihin mo, parang lumiliit ang mundo ko simula nung nakilala ko si Kristo. Pero huwag kang manlupaypay, yan ang katotohanan ng pagiging Kristiyano. Yan ang katotohanan na buhay ka sa loob. Sapagkat may lumalaban. Isipin mo na lang, kung para kang aso sa sanlibutan, na pag hinata ka ng sanlibutan, wala kang pakiramdam, wala kahit ano. Walang nagpapaalala sa iyo ng salita ng Diyos.
Kusa kang sumusunod, mamaya kakatayin ka na. Tsaka mo lang napagtanto na parang mga kabayo na walang unawa na kung saan mo pihitin doon napupunta. Kaya ano sinasabi ng Galatia 5:17? Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Kaya mga kapatid, palakasin yung spiritual na buhay ninyo. Iniisip nyo walang epekto yan sa inyong kabuuang pagkatao. Malaki ang epekto sa kabuuang pagkatao ninyan. At malaki ang epekto niyan sa inyong hinaharap. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, sanayin mo ang sarili mo sa kabanalan. Sapagkat ang kabanalan ay may pakinabang hindi lamang sa buhay na darating, kundi maging sa buhay na ito. Kasi, so matutong lumaban sa tukso. Habang nakikita mo na hindi ka komportable sa kasalanan, makinig ka sa banal na Espiritu. Masamang senyalis ang pamamanhid sa trabaho. Ibig sabihin, kulang ka na ng vitamin B complex. Mas masaklap ang Kristiyanong manhid sa sanlibutan. Dapat maging real ang totoong spiritual na pakikipaglaban sa atin. Maraming Kristiyano hindi na nag-i-struggle. Hindi man lang niya pinag-isipan, pupunta ba ako sa church o hindi. Basta naisip niya, tinatamad ako, wag na. Hindi ka man lang nag-alumpihit. Hindi ka man lang nagtimbang. Ay sabihin, Pastor, nagdalawang isip naman po. O, ilang beses ka na nagdalawang isip? Marami na po. Hindi ka man lang ba natutong tumawag sa Diyos na humingi ng lakas sapagkat alam mo naman sa umpisa pa lang ang laban na hindi sa atin kundi sa Panginoon? Mga kapatid, excuse me for the word, pero ang pinakamalaking katangahan ng Kristiyano hindi nagdadasal. Mga Kristiyanong mangmang, magaling sa Biblia pero hindi nagdadasal. Sabi mo, walang silbi to sa'yo pag di ka nagdadasal. Sapagkat maaaring sa panalangin, hindi mo mababago ang paligid mo. At hindi mo mababago ang sirkumstansya mo. Sapagkat nasa kamay ng Diyos ang lahat ng yan. Kung gusto ng Diyos, maluto ako sa kahirapang taglay ko ngayon. Tatanggapin ko. Pero ang isang bagay na hindi pwedeng mangyari kung magdadasal ako, hindi pwedeng hindi mangyari kung magdadasal ako, ito, sa pagdadasal ko, babaguhin ako ng Diyos. Hindi ko mababago ang sirkumstansya, pero magbabago ang pangunawa ko tungkol sa sirkumstansya at pupurihin ko ang Diyos kahit sa pangit na sitwasyon. Oh Lord, ang mga bagay na aking ginagawa ay hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo. Sige, ibuhos mo sa akin ang lahat ng iyong pagdidisiplina at tatanggapin ko. Hindi ko tatakasan. Basta bigyan mo ko ng lakas. Isipin mo, ikaw na nga pinapalo, ikaw pa nakikipag-bargain. Tatlong palo lang nang si David pinapili ng propeta dahil nagkasala siya sa Diyos. Sinabi sa kanya ng propeta, mamili ka.
3 buwan kang tatakas sa mga kaaway mo. 3 taon kayo maalipin. O 3 araw na salot sa bansa. Ano sagot ni David? Hindi siya pumili. Ang sabi niya, hayaan mo na lang ako mahulog sa kamay ng Diyos. Bakit niya sinasabi, bahala na doon, alin sa 3. Basta hayaan mo ako mahulog sa kamay ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay mahabagin. Di ba? Wala akong magagawa. Kasalanan ko naman talaga yan eh. Lord, so be it. Basta diyan ka lang. Sapagkat ang Diyos, kapag nagpaparusa, laging may awa. Ang Diyos, pag nagtutuwid, laging may pag-ibig. Aba? Inaalala niya ang ating pagkatao sapagkat alam niya na gawa lang tayo sa alabok. Diba? Kung ibubuhos ng Diyos kahit man lang isang daliri sa aking pagkatao, siguradong hindi ako mabubuhay. Pero salamat sa Diyos sapagkat nakilala natin siya. Kaya matutong sumunod sa tinig ng banal na Espiritu. Sapagkat yan ang magtuturo sa atin sa daan ng banal na buhay. Wala akong itinuro sa inyo ngayon na sumunod kayo sa anumang mga kautusan ko. Hindi sinasabi kong ito. Yan ay epekto ng lahat ng pinagtrabahuhan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Papabanalin niya tayo sapagkat siyang naghirap magpakabanal. Pinatawad niya tayo sapagkat siyang naghirap na magbayad ng ating mga kasalanan. May bagong buhay tayo sa Kanya. Buhay ang ating espiritu sa harapan ng Diyos. At kapag ka namatay ka ngayon, ay may buhay ka kay Kristo. Kasama ng Diyos magpakailanman sapagkat si Kristo ang naghirap bago siya muling nabuhay. Isipin mo. Simple ang sinasabi ng Panginoon sa mga anak ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pedro, as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. As it is written, be ye holy, for I am holy. Ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag tayong magmatuwid sa ating sarili, kundi seryosohin nating lumapit doon sa Kanya na hindi nagkasala kahit minsan. O sa daigdig na ito, hindi tayo magiging perfecto. Darating lang yan. Pag tumunog ang trumpeta at dumating si Kristo, at tapos na ang panahon. Subalit, ebidensya ng ating pagiging anak ng Diyos ay ang pag-iingat niya sa atin sa kabanalan. Unang Tesalonica 5:23 hanggang 24. Yun ang ating teksto sa Sunday School kanina. Sapagkat tatandaan mo, sa pagharap sa Diyos, importante ang sanctification. Without holiness, no man shall see the Lord. Sa panahon na yun na maraming magsisilapit sa Panginoon, gumawa kami ng kamangha-manghang bagay sa iyong pangalan. Sumali kami sa pagpapatayo ng kapilya. Marami kaming tinuruan sa Sunday School. Marami kaming tinuruan sa Good News Class. Marami kaming mga ginawang kamangha-manghang bagay sa iyong pangalan.
At sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga manggagawa ng masama. And I always think, Lord, why? Kung nagprofess ng pananampalataya ang tao, bakit ang tao hahatulan ayon sa kanyang gawa? Bakit without holiness no man shall see the Lord? And the reason because napaka-precious ng kamatayan ni Kristo na hindi pwedeng walang epekto yon. Napakahalaga ng dugo ni Kristo na para hindi pwedeng walang lilinisin sa sino mang tatanggap nito. Kaya nang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kayo ay binili ng may halaga. Binili kayo ng may halaga. Mahalaga ang dugo ni Kristo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos. Hindi lamang sa inyong espiritual na pamumuhay, pati ng inyong katawan. Mga kapatid, ako'y umaasa na matagpuan tayo ng Panginoon na matapat sa Kanya. Baku-baku ang buhay ng Kristiyano. Kahit sinong tao sa daigdig na to ay may kanyang share ng kahirapan at may share ng kaginhawaan. Nilagayan ng Diyos one against another. Kaya huwag magpakampante sa buhay na ito. Lagi magtitiwala sa Diyos. Pagkat hindi lagi mahirap. Minsan madali. Hindi pa laging madali. Minsan mahirap. Minsan umaangal tayo sa mahirap, nakalimutan natin minsan, sinayang natin yung mga panahon na madali. We have to be guided by our principles. Yung bagay na hindi makukuha sa atin yung pinaniniwalaan mo. Yung pananampalataya mo. Lalo na ang pinanampalatayanan mo si Jesus Christ, makukuha sa iyo yan. Kaya ingatan mo yan sa iyong puso. Huwag mong lulukuhin ang sarili mo. Huwag mong lulukuhin ang sarili mo that you go against your principles. That against your faith, gumagawa ka ng mali na alam mong hindi dapat gawin. Napakapangit na kalagayan. Matatanggap ko pa na lulukuhin ako ng ibang tao. Pero anong klaseng tao ako kung niloloko ko sa sarili ko? Wala na nga lang maniniwala sa patotoo mo, ikaw na lang sinisira mo pa yung patotoo mo. At ito ay kaparaanan ng Diyos sa atin para gamitin tayo ng Diyos. For there is no other way. Maaaring pag nagbigay ako ng instruction sa simbahan, susundin ng mga miyembro. Pero hindi ko kayo mga tao. Pag hindi kayo ginamit ng Diyos, dahil sa hindi nyo siya binibigyan ng importansya sa inyong mga puso, walang mangyayari sa atin pare-parehas.
Subalit magtatagumpay ang plano ng Diyos sa lugar na ito. Sapagkat ako'y naniniwala na kahit sa susunod na mga henerasyon, kung hindi pa babalik ang ating Panginoong Jesucristo, ay meron pa siyang ililigtas sa lugar na ito. Tayo ay magtitiis ng hirap, maghahari tayong kasama ni Kristo. Kung mamatay tayo kay Kristo, mabubuhay tayong kasama niya. Kung ikakahiya mo si Kristo, hindi ka kilala ni Kristo. Ikakahiya ka rin ni Kristo, kung hindi kakahiya mo siya. Kung hindi ka mananampalataya, ang Diyos hindi magbabago. Laging mananagumpay ang Diyos. Kung walang kasalanan na ginawa sa harapan ng Diyos na hindi pananagutan ng tao, sa daigdig na to, o sa darating na panahon, ano pa kaya sa mga mabubuting gawa na ginawa ng mga anak ng Diyos? Yung kasalanan nga, hindi pinapalagpas ng Diyos eh. Mahilig lang ba ang Diyos magbantay ng kasalanan? Hindi. Patas ang Diyos. Hindi rin marunong lumibot ang Diyos sa mga pagsakripisyo ng mga anak ng Diyos. Lalo na kung ginawa mo yan kasama ni Kristo. Nakikita ng Diyos sa bawat pagluha mo ang pagluha ni Kristo. Kung nakikita ng Diyos sa iyong pagmamalasakit, ang malasakit ni Kristo para sa kanyang iglesia. Para sa mga taong napapahamak. Bakit gustong-gusto kong gumawa ng kasalanan kaso hindi pwede? Sapagkat nagmamalasakit ako sa kaluluwa mo. Pag ginawang kita ng kasalanan, baka hindi ka maligtas. At sumpahin mo ang Diyos habang buhay dahil sa kagawang ko. Gusto ko na lang mamatay. Pero hindi. Gusto kong mabuhay. I will live and say that the Lord is gracious. I will see good days. I will live in the house of the Lord forever, all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So you see, kaya mga kapatid, alam kong gusto nyong magpagamit sa Diyos. So always start with a broken heart, because the offering of the Lord is a broken spirit na contrite heart. Ayaw ng Diyos na mayayabang. Minsan pag-akala natin wala na tayong maisusuko, ipapakita ng Diyos sa iyo na may maisusuko ka pa. And you think na ikaw ay nasa gawain ng Diyos. Meron pa siyang dudurugin sa iyo so that He will strengthen your resolve. Yes, Lord, I am a man from this earth, from the dust, and I am destined to die. Perhaps tomorrow, perhaps later. But I will live for now, for the glory of the Lord. And that is my resolve. And I resolve to do. So every morning, ask God for mercy. Lord, have mercy on me. Use me. Kaya mo bang ipagdasal yan? Nagamitin ka ng Diyos. Kaya mo ba? Kaya mo bang ipagdasal yan? Na Panginoon, gamitin mo. Kaya mo bang sabihin? Kung kaya ng maliit na batang sabihin yun, kaya rin yun ng matatanda.
Pero kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos na kagaya ng maliit na bata. Pagka ni-reduce ka ng Diyos na wala kang magagawa kahit ano, and you will fall into despair, ang una mo nang isipin mo, wala nang next nito, mamamatay na ako sunod nito. No. Gustuhin mong mabuhay. Because marami pang taong makakakilala sa Diyos. Marami pang makakakilala sa Diyos. But what kind of life? Ialay nyo sa Panginoon ang inyong buhay. Maaaring inialay nyo ang negosyo nyo. O anuman, inialay nyo ang inyong kabuhayan, ang inyong talento. Ialay nyo ang buhay nyo sa Diyos. That is your reasonable service. Romans 12:1 and 2. That is your reasonable service. That you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Manalangin tayo.